Ang bato o kidney ay ang organ na responsable sa paglilinis ng ating dugo. Ito rin ang nagbabalanse ng tamang dami ng asin o mga mineral na pumapasok sa ating katawan at nagpapanatili sa normal na presyon ng dugo. Kung hindi maaalagaan ng tamang ating mga bato, iba't ibang sakit ang maaaring maidulot na kalaunay mauuwi sa mas malalang kondisyon. Gaya na lamang ni Mr. Raymond Bugtong na nakararamdam ng pananakit ng tiyan at pangangalay ng bewang na maaaring may kaugnayan sa kanyang kidney o bato. Naramdaman ko po ito last year. Namamanhid nga po yung balakang. Nagpa-check up ako sa internal medicine. Pinalaboratory ako ng ultrasound. Yung pagka-ultrasound ko, nalaman meron pala akong bato sa kidney. Pabalik-balik po yung sakit ng tagiliran, pamamanhid. Hindi mo malaman kung meron kang sakit pala sa tiyan o etc. Yung pala yung cause nyon ng kidney stone. Saka yung pag umiirim po, medyo minsan ma-update. Mahilig po akong kumain yung mani na barbecue. Yung pag nagmumubay marathon, yung parang isang garapon, na uubos ko po yung within 2 days. Saka minsan nakakapagpigil po ako ng ihi. Kaya siguro po nagkaroon ng bato sa kidney po. Yung pananakit ng tiyan, palipat-lipat eh. Minsan sa kanan, minsan sa kaliwa. Palipat-lipat po siya eh. Tapos minsan, sasakit yung balakang mga ngalay. Yun po yung isa sa niinda ko, yung nangangalay yung balakang. Yung pala, yung nagpa-urine test ako, may UTI po pala ako. Well, yung patient kasi na nakita natin, meron siya actually stone sa right kidney and sa left kidney. And basically, doon sa size ng kanyang stone sa kanyang right kidney, it's more than 5 millimeters. And basically, pag gano'n ng stone, hindi niya kaya ng medical treatment and increased water intake. Kasi kadalasan ng mga pasyente na nakikita natin na may kidney stone, pag medyo maliit pa lang naman to, it's only medical treatment as well as increase ang water intake, mga diet modification. However, kapag mas malaki na yung stone ng isang pasyente, it's more difficult na makuha lang ng medical treatment and diet modification. Kaya ina-advise natin doon mga patients na mag-undergo ng shockwave treatment. Mayroong equipment machine na ginagamit upang maisagawa ang non-invasive procedure ng shockwave para sa mga bato. Okay, so let me show you the machine, no? So ito yung bed kung saan nakahiga yung pasyente. And itong malaking equipment na to is part of the x-ray. May mga ibang stones kasi na ang kinakailangan pa ng x-ray para makita yung stone while doing the procedure. Meron naman doon ultrasound kung saan hinahanap, ina-identify rin yung position ng stone. Itong part po na ito yung nagbibigay ng shocks mismo. So ang shocks is actually para siyang sound waves na nag-create ng microbubbles sa loob. So naka-target lang siya mismo doon sa stone. And it's non-invasive, meaning natatakot kasi mga pasyente minsan na kapag nag-shockwave baka may tutusok, baka may masakit. Actually, basically, ito lang mismo nakapatong at naka-localize lang dun sa area ng stone, sa kidney, kung saan magbibigay siya ng sound waves. Yung sound waves na yon will create microbubbles para madurog yung stone. Yung mga particles ng stone na nadurog, eventually ipapass out siya sa ihi natin, sasabay na siya sa ihi natin. But also, we have to consider also maraming factors. Like for example, sobrang laki ng stone, minsan yan kaya ng shockwave. Or may mga particular stones na hindi rin kayang durugin ng shockwave alone. Narito ang ilang payo ni Dr. Rogelio Varela Jr. sa ating mga kababayan upang makaiwas na magkaroon ng mga stones sa ating katawan. Of course, diet modification. Kinakailangan low sodium intake, less ang salt ng pagkain, low protein intake, meaning I usually advise my patients babawasan lang pagkain ng meat, animal protein, baka baboy, medyo babawasan na yan. And also, hindi lang kasi nakukuha yan sa sodium, sa high salt, or sa protein. May mga conditions rin na nakukuha rin minsan sa mga even coffee, kasi may mga oxalate, coffee, tea, chocolate. May mga ibang vegetables na may mataas na ng oxalate that can also cause stones. Even sa mga high ascorbic acid intake, napapansin rin namin during the pandemic, marami kasi tayong mga pasyente na sobrang mag-take ng ascorbic acid na it's beyond the daily recommended dose. Minsan sila rin mismo nagkakaroon sila ng mga kidney stones. Basically, ang pinaka-problem talaga, one, having a kidney stone is diet modification. Diba? Yung mga dietary, high intake ka ng mga salt, high protein, uminom ka ng alak, uminom ka ng beer, and less ang water intake mo.
And ang message of hope that we can actually offer our patients is that if you detect the stone at an early stage, meaning nakuha mo na maliit pa lang yung stone, kaya naman yun ng medical treatment eh. Ang importante lang talaga dyan is you consult your urologist, you consult your doctor para during the earlier stage na na-identify yung stone mo, makapag-treat ka na agad. Now, for patients naman na late na-detect na sobrang laki na ng stone, there are procedures that might not be, that ESWL or shockwave may not offer, but it is still minimally invasive, meaning hindi naman siya major surgery. Minsan yung may mga procedures kami na laser lang, may pinapasok sa loob, minsan tinutusok sa may pandang kidney that can actually help treat the large kidney stones. So, ang importante dito talaga is you consult your doctor, lalo na kung may umiihi ka ng dugo or minsan wala kang nagre-recurrent UTI ka lang, may UTI ka lang parati or nag-pain ka sa may likod, tagiliran, then consult your doctor para ma-work up ka agad na pa siya ng inyong doktor and ma-treat kayo na maaga.